Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father, for the strength that you've given to us. We thank you for this morning. Thank you for this social media platform na imo ang gipagamit sa moa, Father, para mas the more me maka-connect, maka-fellowship in hearing your word, Father. Father, help us. Tabangi mi nga pinaagi sa imong balang espiritu, masabtan na mo imong pulong. Give us revelation, give us wisdom on how to apply it in our lives. Kung dili lang ni magpabilin nga knowledge, ang amuang madunggan dinhi, but Father, mahimo ning revelation, mahimo namong life, Father, ang amuang mga nadunggan. And thank you. I ask for your anointing. Anoint me. Anoint every hearts that are here right now. Even ka na mga naminaw karon, Lord, sa social media. Bless them. Bless them with your word. In Jesus' name, amen. So, good morning. Let us continue with Galatians 3, verse 21. Okay? Nabadiya ang kwan, ang word na pag-post. Galatians 3, verse 21. Okay. Is the law then contrary to the promise of God? Far from it. For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on law. So, yan na si Paul, ang nabay contradiction karon kining gihatag nga promise sa Ginoo sa law. Paghatag ba ni ang iyang ginapasabot diri nga kontra ba ning law sa promise? So dili daw kontra ang law sa promises sa Ginoo. Ano yung ginapasabot diha? Or ang grasya ba, no, contradict siya sa law? Ano yung pasabot? So, ang grasya ba is niabot siya to cancel the law? So, no, niya na siya diha. Dili, may it never be, niya na si Paul. Mo ganing gingon niya sa Matthew 5:17, niya na siya nga, do not think that I have come to abolish the law. Niya na siya diha. I did not come to abolish the law of the prophet. I did not come to abolish but to fulfill it. So, ang law wala na siya gi-abolish no sa Ginoo, sa grasya. Wala siya gi-abolish, wala niya gi-abolish ang promise sa Ginoo. But to fulfill it, i-fulfill daw. Wala niya gi-abolish, but yan na siya, mahimo lang ta dapat nga free from the law. Pero wala gi-abolish. So, naay difference, no, dako ka difference sa being freed from the law and from abolish. Kay how we free from the law, unsa na nato pag free from the law? Kung na-fulfill nato ang law sa ato ang kinabuhi, na free ta sa law. Mo na pasabot ana. Like for example, no, sabat, no, sa sabat, law man jud na sa Diyo nga gihatag sa ilaha. Kung tanawon nimo, if na-fulfill na sa Holy Spirit ang kuan, ang rest sa imong soul, then free na ka sa law. Nganong mag-practice pa magagsabat? Kung si tawag ani, kung naa na ang tinuod nga rest sa imuha. So, ang law di ay, no, kailangan siya ma-fulfill, pero dili siya i-abolish. Mahimo kang free from the law kung na-fulfill na siya sa imong kinabuhi. Nasabtan nato. Kaya ang uban, okay, ang uban na Kristiyano na born again na. Pero magtingala ka, ga-practice gyapon og law, og kanang sabat.
nga ang tinuod di ay nga kapahulayan is rest is kung nanang life ni Christ sa imuha. So dili wala siya gi-abolish, gi-fulfill lang ang law sa imong kinabuhi sa grasya. Sabta nato. So ang uban na dawat na si Kristo nagawat ng grasya, ang problema gabalik-balik gyapon sa law. Sa ato pa wala pa din na fulfill ang tinuod nga kapahulayan sa imong kinabuhi, gabalik pa man ka. Pero dili kontra ang kuan, ang promise ni Lord, ang grasya ni Lord sa law. I-fulfill lang dapat. Nakuha na to. So dili magtingala mo nganong napamangyapon ang law pero naa na ang grasya. Wala man giabolish ni Lord ang law. I-free lang ka sa law. Kaya naitabo manggod is na-bound ta sa law ba, nahimo nato nga koral ba ang law. Murag ka na ganing dito ra kagatuyok-tuyok na sa law imong kinabuhi. Nga dapat di i-fulfill na sa imong kinabuhi ang law. Sad na nato. So, tanawon ninyo, gingon niya sa Matthew 5 verse 17 na I didn't come to abolish it but to fulfill it. Saan nimo pagkabalo nga na-fulfill ng law sa imong kinabuhi, free na ka sa law. Dili na ka religious ba? Dili na ka na bound ana nga law na maura diha ra galibot ay imong kinabuhi. Mura kag parisiyo ba? Ano? Sabta na to. No. Nga kung tanawon ninyo, si Jesus Christ nag-live siya din sa yuta, free from the law. Free from the law si Jesus Christ. Ngano man, na-fulfill man ni Jesus Christ ang law sa iyang kinabuhi. He fulfilled it in his heart. No? Ngano man, tanawon nimo, wala gud siya nakasala. Jesus Christ. Tanawon nimo, even sa iyang thought, no? Wala gud siya kasala. Then, that's why, si Jesus Christ, free from the law. So, makita ninyo, kay kung tanawon nimo, di ba, nangutana ta diri sa previous chapter, diri sa chapter 3, na Galatians 3 na ang law, nganong niabot ang law? To put a hedge, tama? Morag himuong koral ba? Protection nato para dili ta pagmugawas ka ana kung wala kay law nga gigunitan, mahimo kang grabe ka wild imong kinabuhi kung lawless, tama? Kung wala kay law. Muna nga dili kailangan ni Jesus Christ ng law ngano man na fulfill man niya ngano kailangan man ako ang law. Mao gani makita nimo dili necessary na kag Jesus Christ ang law ngano man gikinabuhi na ni Jesus Christ ang law. Mao na nga si Jesus Christ gibadlong siya sa mga Parisiyo. Nganong naghil ka sa Sabat? Una niya na si Jesus Christ. Ingon sige daw kung namoy dangki nahulog sa pit. Dili ba na ninyo tabangan kay tungod sa Sabat? Nga na si Jesus Christ. So nganong pero ang mga Parisiyo na-bound sila dito sa law. Nga si Jesus Christ na ang tinuod nga kapaulayan sa iyang kinabuhi. Kaya kung tanawon nimo si Jesus Christ nga tinuod jud nga na ang law, na ang rest sa iya, even katong nagsakay sila boat nila Peter, grabe ba ya ang balod ato together with his disciples. Kita nimo si Jesus Christ natulog, gipukaw pa nila ba despite sa storm silang kinabuhi. Asa man kakaron ba? Tinuod lagi nga nabunagin na ka. Tapos nibalik yapon ka og practice ana nga law. Magtingala jud ka nga nabound pa ka dito sa law, ngano man gamay nga problema sa imong kinabuhi, maski gasabat lagi ka pero gubot gyapon imong isip. Asa man gyud tinuod ana? While kung naadjud ka sa Kristo, tingala ka, maski na-storm sa imong kinabuhi, kalma ka ngano man, naa nang law sa imong heart. Na free na ka sa law, kay gi-fulfill na ni Lord ang law sa imong kinabuhi. Satan ba nato? No? So dili gi-cancel ni God, dili gi-cancel sa grasya sa Ginoo ang law. But dapat ma-fulfill siya sa tuang kinabuhi. Amen? Naba mo diya? So, mo gani nga gingon ni Jesus Christ, di ba? The word I speak to you, the word I speak to you is life. Ako nang gikinabuhi kana nga pulong. Ako nang gikinabuhi kana nga law. Ako nang gikinabuhi kana nga akong ginasulti sa inyo. Kuan niyo? Nahimo na niya yung life ba ang law? Nahimo na niya yung life ang word. Nahimo na niya yung life ang command sa Amahan. Amen? So,
nasabtanan ninyo nga wala giabolis no sa grasya ang law, wala giabolis ang promise ni God, no? Wala giabolis ang law sa promise ni God. Oh. And kung tanawon po ninyo, makita ninyo nga unsa ka pure si Jesus Christ. Nakigkaon siya sa mga sinner. Tapos gibadlong siya sa mga Pariseo. Kini siya tanawon nato bi kung kuan masakpa kabalo ba jud siya ani nga sinner ng iyang kauban kay katong sila Mary Magdalene mga prostitute ba yato pero kasabay nila kaon nya sa law is dili ka pwede mo sabay ato nila mga sinner ano man makuan ka ma-defile ka tapos tanawon nimo gibadlong na pud sila Jesus Christ ngano di daw manghugas og kamot ano sa kuan sa mukaon mga ana no daghang kay badlong ang mga Jew paon kay sila sa law mo ni ana Jesus Christ ato na pud kuan sa na pud tong gibadlong kang Jesus Christ na siya okay kabalo naman ka sa law ni Moses nga kining bayhana nasakpan namo ni nga nag-commit og adultery na siya tapos na sila na si Jesus Christ ay na sila kang Jesus Christ unsa may masulti nimo ani kay mao may giingon nga law sa giingon ni Jesus Christ kung kinsa man sa inyo ang walay sala mao'y unag labay so tanawon ninyo kung tinuod jud nga na ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi naapod kay grasya na kay grace to other people ba dili ka bound sa law wala na pag-asa mabagong isa ka tao kung namali may anak ba so makita ninyo instead na ang law mo condemn mo punish ang grasya sa Ginoo mo forgive and mo hatag og mercy amen naba mo diha so mao na yang gikinabuhi dili ka mo nga isimba lagi ka naay masayop nimong kauban murag wala nay kapasayloan unsa man ka nabilong pa ka sa law pa sa law ang imong kinabuhi pero gasimba ka naka-RW na ka masayop ang imong bana masayop imong asawa murag gibutangan nimo siya globa nga kailangan siya i-punish yes need na to discipline pero ang discipline mag-lead siya nga ma-apply ang law mag-lead siya nga kon maimo niyang life gyapon ang law i-lead lang siya pa so kato nga dili jud nato pwede i-abolish ang law dapat ikinabuhi nato ang law amen kay mo ni ang kadaghanan nga kuan nga nanamatat sa inyo covenant example nanata sa inyo covenant tapos wala siya dili na ako mag-tithes nana ko sa kay wala naman ang law nga tithes sa New Testament wala giabolis ang tithes dapat ang tinuod nga nanang grasya sa Ginoo imuha ng life ang pagiging generous nga mohatag balik sa Ginoo dili naka-bound dito sa law imuha ng life ang law sa tanato ang mga dalo mao na ang ilahang himuon nga kuan mao na ang himuon nila nga si tawag ana excuse nga dili mohatag kay wala naman ko sa law di ba pastor kay new covenant naman ta dili na ta bound sa law wala man giabolis ang law dapat imo ang gi-practice imo ang gikinabuhi pero dili motivation nimo ang law para mohatag hala tungod kay gi-impose ang kuan sa ang tithes sa old covenant kailangan mao ni ako sa bayon ay mao ni akong buhaton so gahatag ka tungod kay gaobey lang ka atong law wala ka gahatag tungod kay moa ng life ang law nasabtan ninyo so ikaw karon dugay na kagasimba pero kanang muadlok ka kay kilatan ka kung wala ka ka-tithes ingon ana ang imo ang panaghatag dili nimo life ang law kung dili bawag gyapon ka didto sa hedge sa koral nga law nga dito lang galibot imong kinabuhi sa law kaya na ba so kay mahadlok ka makasala kana mo man na ang purpose sa law para dili sila mogawas ug magpadayon pakasala ngayon so again ang law wala gi-abolish but dapat i-fulfill amen sa to ang life dapat ma-free ta from the law ano man na fulfill naman nimo
Amen? So, walay condemnation man to kay Christ now katong pagkasakop nila sa kabayang nga adulterous. Then, yang ingon diri, diba sa Matthew 5:17 man to ganiya. Sa Matthew 5:19 yan na siya. Basahon na lang ninyo. Whoever then annuls one of the least of the commandments. Kung kinsa daw to nag-cancel. Gitanggal nimo ang tithes, gitanggal nimo ang sabat, gitanggal nimo. Kung kinsa daw ang nag-cancel, o nag-annul sa mga least sa commandments and teaches to the others to do the same, shall be called the least in the heaven. But whoever keep, klaro? Whoever daw nag-fulfill, whoever daw nag-practice, and yan siya, teaches them. So wala yung gi-cancel di ni Lord ang kwan, ang law. Wala niya gi-cancel ang old covenant. Yan siya. But whoever keep and teaches them, he shall be called great in the kingdom. So, karon wala to gi-cancel ni Lord, di ba? Nga na siya, mahimo daw kang great sa kingdom kung ikaw wala nimo gi-abolish katong law sa Old Testament. But imuha na gikinabuhi. Example, kato akong giingon sa inyo nga tapos gitudlo pa daw nimo mahimo daw kang great sa mata sa Ginoo. So pasabot nga example, in relation to Sabbath, ang ginatudlo nato is once you accept Jesus Christ sa imong kinabuhi and magpadayon ka magdepend sa iya mga ikugtabang sa balang espiritu, you will experience that inner peace, inner purity sa imong kinabuhi. Asa to na-connect na lo? Sa Sabat. So kung ikaw karon wala naman nato to gi-cancel, pero ikaw karon nga naa nga nag-practice ani nga always kaga-depend sa balang espiritu, always kaga-seek sa iya, magtingala ka, ma-experience nimo ang Sabat adlaw-adlaw. So mahimo kang great sa mata sa Ginoo. Amen? Ang uban, dili lagi mo practice og Sabat. Ang problema pod, dili pod magdepend sa balang espiritu ug dili pod mo spend og kanang quality nga time kay Lord, di jud hatagan og panahon ang Ginoo. Tingala ka wala kay peace imong kinabuhi. Nag-practice na kag Sabat nga adlaw-adlaw ay every Sabado, problema wala pod nimo na practice ang grasya sa Ginoo, wala, no? Mura kag ni cancel sa tanan, no? Nasabtan man nato. So nasa to, whoever fulfills the law inside their heart and teaches them will be called greatest in the kingdom. So wala jud siya diri sa Matthew 5:19 nga ang law mapulfill dapat sa to ang kinabuhi. So the law is not contrary to the promise of God in verse 21. No, niya si Paul. Ang new covenant, kapalo mo nga, ang new covenant nga nearly leads us to a clearer understanding what the law is all about and lead us to see how that law can be fulfilled now inside our hearts. So kung tanawon ninyo nga ang law, no, mas the more nato karon masabtan sa inyo covenant, no, and ang law pod karon, no, mas dali na lang nato na fulfill ngano man naman ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Padayon ta sa verse 21, for if a law had been given that was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on law. So kung ang mo na yang gingon diha sa kuan sa verse 21, tama? Wala na unta ni abot si Jesus Christ kay pwede raman di ta matarong kung pinaagi sa law, tama? Wala na lang unta ni abot si Jesus Christ, mo na yang pasabot diha. For the law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on law. Wala na kung makuha lang nimong righteousness pinagi sa law, dili na unta ni abot si Jesus Christ. Pero katinood lang, wala jud law nga makatanggal sa tong sin. Tama? Wala jud law nga makatag og kinabuhi sa Ginoo sa toa. Wala po'y law nga makahatag og kanang kinabuhi nga ang Ginoo
ang expectation sa Ginoo is ma-achieve nato. Wala yung manana nga law. And wala po'y law nga maka-purify sa ato ang kasing-kasing. Wala yung law. Externally, maka-purify siya. So, even ang ato ang desires, even atong inner life, wala yung law nga makahatag anak. Kinsa man, Ginoo ra jud makahatag. Grasya jud sa Ginoo. Kini jud grace sa inyong covenant mo na makahatag og inner life ug inner purity sa atong kinabuhi. Pinaagi lang jud kang Kristo. So, mao na nga ang Ginoo nag-establish og new covenant. Ngano man, wala may law nga maka-purify sa anong inner thought. Wala may law nga makaluwas sa tuwa. Wala may law nga makahatag og kabaguhan sa tuang kinabuhi gikan sa sulod. Wala may law nga muak ka in accordance sa will sa Ginoo. So, unsay gihimo sa Ginoo? Ngatag ko og new covenant. Mo na in verse 22 yang ingon dia. But the scripture has confined tanan magutan nakasala, confined everyone under sin. Tama? Kita tanan has confined or shut up all men. Murag gibutgi tanan ta. But the scripture has shut up, gi-confine ta under sin, so that the promise of faith in Christ Jesus Christ might be given. Yan na siya. So tanan ta nakasala. Mapa-Jew, mapa-Gentile, maski unsay mo religion, tanan ta na confined to sin. Nakasala ta tanan. So kung tanawon ninyo in Romans 3:23 niya siya, all have sinned and fall short. Tanan na nakasala ha, na confined ta sa sin. Si kita tanan nakasala. Naipasabot ana diya sa verse 22. So that, niya na siya. The promise of faith, sa verse 22, so that the promise of faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Karon, ang promise of faith, now, tanan ta maka-receive, ma-Jew ka or non-Jew, mapa-Gentile ka, no, sama na imong religion, mapa-Muslim ka, tanan ta can receive this promise of faith. Pinagi kang Kristo. So, that's why nga, ikaw, dili pwedeng manggod nga papa nimo is born again. Tapos mama nimo born again. Ikaw nga anak automatic born again. No. Iya ta. Kay madawat nimo ang promise of faith. Pinaagi sa imong pagtuo, dili pagtuo sa imong ginikanan. So that the promise of faith in Christ Jesus might be given kay kinsa to those who believe. Dili pwede nga ikaw anak nana kay pases madawat nimo ang grasya sa Ginoo kung mama lang nimo papa nimo or ang inyong mga lahi amo amang good pamilya pastor is kani mga bunagin na ni sila dapat bunagin pugko no dili yun na pwede ngano man might be given to those who believe man ang promise of faith sa Ginoo. Then si Paul nag-goes on siya sa verse 23. But before faith came, but before faith came, we were kept in custody under the law, being confined for the faith that was destined to be revealed. So, sila Paul, mga Jew, tunguna, they were kept or shut up by the law. Nana siya diya. Or na-confine sila sa law. Bali, nagaingon si Paul dire, before daw niabot ang grasya sa Ginoo, before faith came, na siya nga, nagtuyok-tuyok among kinabuhi sa law. So, nga naman, gihatag gani ang luno, kay mura siya og kural, para dili sila makapadayon og pagkasala. Tama? Yung gi-explain po na ako sa inyo, kapon nga, kung na kay balaod ginatuman, malikayan ni mo ang pagkasala, kay nga naman, ang balaod din ni sa Pilipinas, kung mangawat ka, kawato, priso man ka. Oh. Ang balaod din ni sa Pilipinas mo, kung pumapatay ka, priso man ka. So, kana nga balaod, murag nahimo na tong koral, para di ta magpakasala. Nguna nang point ni Paul, nga, na-confine mi sa law. Na-confine ta sa law before ni abot ang grasya. Niya na siya. So, ang law, gihatag yun sa mga Jew, no? Na-contain sila anin, na-contain na sila og kanang follow sa law, 10 commandments, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet, puro tao, thou shall. Diha nagatuyok ang ilang mga kinabuhi. Mao na nga kung tanawon nimo,
niabot jud ang law sa grabe jud ni come up sila such a kanang righteous nga life ba nga i-compare nimo sa mga nanjo around the world or the people around them. Grabe sila, taas kay sila ang standard. Taas ang standard sa mga Jewish people. Kay dili baya sila mo trabaho Sabado o Biyernes sa gabi eh. Kita nimo, di sila mo kaon og kanang mga dinuguan. Oh, di na mo kaon og kanang mga baboy, di na mo kaon og kanang mga shrimp, di mo kaon na sila og hito. Nga na no kanang mga walay himbis. Grabe na confine na sila ana. Nya dili pwede ka nang bound sila ato nga mga law, no? Grabe na confine. Taas kayong standard sa kwan sa mga Jew. Na confine ni ana si Paul. Grabe kahay ang standard sa Jew. So, tanawon nimo, pag-abot karon sa grace, sa grasya sa Ginoo, mas ilid di ay ka into a higher life. So, kung tanawon nimo, higher na gani katong life sa mga Jew, grabe nang ilang standard, i-compare nimo sila sa laing nga nation, grabe ka warsyak ang uban nga nasod, nga walay law, nga ginatuman gikan sa Ginoo. So, karon daw, once nga naa ang grasya sa Ginoo sa imuha, mas ilid pa ka into a higher life. Nga na siya diya. So, makita nimo, ang mga Jew nag-follow sila kang Moses. Walk sila sa footsteps ni Moses and sa law nga gihatag kang Moses. Diya yun gatuyok ang ilang kinabuhi. Pero ikaw karon, kita nga mga Gentiles, kita nga nakadawat na kang Kristo, i-follow day nato ang life ni Jesus Christ, dili ang life ni Moses. So dili ka day dapat mabound lang dito sa life ni Moses, dito di ay mabound sa life ni Jesus Christ. Nga naman, na naman ka sa new covenant, wala naman ka sa old covenant. Nakuha na to? So, ang life nato karon is mas superior siya sa life sa mga nasa Old Testament. Oh, tama? Mao gani na nga mas daghan kay mga Kristiyano karon nga nabunagin na. Okay? Pero ang problema, mas inferior ang life nila sa life ni David, life ni Moses, life ni John the Baptist. Mas mubo. Mas inferior imong life. Nganong makaingon man ka pastor nga mas superior ta didto sa life nila David? Kung tanawon nimo, si David gipatay niya si Goliath, tama? Pero wala niya na overcome ang uwag niya kang Bathsheba. Si Goliath, si Samson, gipatay niya gibungkag niya ang mga building. Tama? Pinagi lang siyang kamot. Pero wala niya uma-overcome ang uwag niya kang Delilah. Si Moses, gipikas niya ang Red Sea. Tapos, wala niya na-overcome iyang anger. Ingon ang Ginoo siya, istoryahay ang bato, gibunalan niya ang bato. So, tanawan nimo, mo gani gingon niya dire sa Matthew 11:11. Take note niyo, na siya. Truly I say to you, among those of women, there has not arisen anyone greater than John the Baptist. Na siya. Great kayo si John the Baptist sa Old Testament. Tama? But, niya na siya, yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Kung ikaw daw karon nga nana sa new covenant, mas greater daw ka kang John the Baptist. Nga naman, naana ang balaang spirito sa imuha, naana ang fullness sa promise sa Ginoo sa imuha, nga hatagan ka ugwat og ka ng baptism sa Holy Spirit para ma-overcome nimo karon ang uwag. Na-overcome lagi ni David si Goliath, pero dili ma-overcome ang uwag. Mao na nga ikaw karon nga list, wala man ka nakapatay og Goliath, pero mas napatay nimo ang Goliath nga last sa imong isip. Mao nagyangan niana ang Ginoo nga mas greater daw ka sa mga Old Covenant or Old Testament nga mga man of God. Nakuha ninyo? Ingon ana ta ka bless karon nga naa sa New Covenant. Mas greater pa kang David, mas greater pa kang Goliath, mas greater pa kang Samson, mas greater pa kang Elijah. Mas greater pa kang Aaron, mas greater pa kang Joshua. Mas greater pa kang Ur, nga naman
wala manggod sila'y balang espiritu nga mulid sila nga mo overcome sa sin. Yes, mupuyo lang ang Holy Spirit sila for the meantime, for that particular assignment lang. Pag human ato, hawa na po ang Holy Spirit sila. But ikaw karon nga nidawat kang Kristo, gidawat nimo ang grace sa Ginoo, lifetime na nga naa diha ang balang espiritu sa imuha. Nga motabang sa imuha nga mabag-o imong kinabuhi and mahimo kang ang sin wala na power sa imong kinabuhi. Sin has no power over us. Now, mao na nga mas kusgan daw ka, mas great daw ka sa mga Old Testament ng mga people. Nasabtan ninyo. Verse 24. The law has become our guardian to lead us to Christ. Ang law, verse 24, yan na siya. The law has become our guardian to lead us to Christ. Yan na siya. So that we may justified. Kung tanawon ninyo, dako jud pud kaayo tabang ang law. Ngano man, kung mubasa ka sa law, mubasa ka sa command sa Ginoo, makita jud nimo ang imong sala jud. So ang law karon, mahimo nato siyang guardian ba? Mura tato siyang tutor ba? Nga mulid siya sa imo nga dawaton nimo ang Ginoo. Muduol ka sa Ginoo. Tama? Sus grabe pagbasa nimo, pagkasabot nimo, mabasa nimo ang law, ang command sa Ginoo, makita nimo, ala grabe na jud ko ka makasasala ano. So karon, ang imo nimo, ang kuno nimo imong nahimong sala, Lord, sorry kayo. Then, dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Mag-decide ka nga talikdan nimo na. Then, dawaton nimo ang balaang espiritu niya nga maghatag og purity sa imong kasing-kasing, mulimpyo sa imong kasing-kasing para dili na ka makapadayon og pakasala. And gikinabuhi na nimo tong gina-design ni Lord sa imong law. Na-fulfill na nimo ang law. Mao na ang law mag-lead sa imo nga dawaton dapat nimo si Kristo. Nasabtan na to. Therefore, the law has become our guardian. Niya na siya diya. To lead us to Christ. Amen? Nga dili ta makaabot jud sa Ginoo kung pinaagi lang sa tong effort pagbasa nimo sa law ba. Kay makita, ang law ba ya, di ba? Na-share naman ako na kagapon. Nagibuhimo ang law para ipakita sa tuang nga dili nato maabot ang standard sa Ginoo. And dili nato makaya with our own effort. Kay maski unsang effort ato nila Paul ato nga panahon, kita nimo na fail gani ko ana si Paul sa ako ang last, sa ako ang inner life. Oh, ano siya. So, makita nato nga when you see the law, siya ang mug-lead sa imo ang anuman dili na ako kaya bag-on ang akong kagalingon. Na prison ako, dili kaya. Okay? Gigaid na ko sa balay, dili kaya. Ano man, duol ka sa Ginoo, pangayog pa sa ilo, magdesisyon ka magbag-o, tabangan ka sa Ginoo nga mabag-o imong kinabuhi. Amen? Naba mo diya? 25. So sa to, ang law mo lead sa tuwa dapat in Christ. That's why kung nakadumog kag pulong sa Ginoo, and gipakita na sa imo nga murag sa amin ba sa imo ang kinabuhi, ala, mo na di ni kahugaw akong kinabuhi. Then mo na ang time nga mo duol na ka kang Kristo. Mangayo kag pasaylo, magdesisyon ka, tawaton nimo siya kasing-kasing, tuuhan nimo nga namatay siya sa cross para sa paysaylohan na sa imong sala, ug nabanhaw siya para ikaw pod ang imong patay nga espiritu mabanhaw ug maka-experience ka og resurrection, kabag-uwan sa imong kinabuhi. And fullness ana nga blessing ni Lord para mahimo kang blessing sa uban. Amen? So 25. Yan yun na. But now that faith has come, we are no longer under a guardian or a tutor. But now that faith has come, we are no longer under a tutor. Niya na siya diha. Karon niya, naa naman ka sa Ginoo, dili na nimo kailangan tong law nga mag-lead pa sa imuha kang Kristo. Akong pasabot ani no. Example, kinsa nakakuha na direk matagtiki. Kinsa naka-experience na matagtiki. Ako ra? Ako. Oh, kita tanan naka-experience tag matagtiki, tama. Ang matagtiki, pagbutangan nimo siya ointment, mura siya mukuyos sa taas. Ngano man, kay imuha lamang gipagwapo ang gawas.
mo na siya ointment, tama? Pero kung moinom ka og kanang antibiotic, iya ang ihil ang root sa matag tiki para di magbalhin-balhin, tama? Ingon ana ang law. Ang law, ointment ra siya, maayo ra ka sa gawas. Maayo ra ka sa gawas, maayo ka simbahan, maayo ka diri pakita nimo, maayo ra. Pero hugaw ang kwan, hugaw ang sulod. Magbalhin-balhin ang hugaw sa sulod. Magtingala ka. Una, libakira ra ka. Tapos karon, hala gibadlong tika, gibadlong ka diri kamo. Mga libakira, ani-ngani, gingon ba sa Biblia, kamo nga mga libakira dili gyud masulod sa gingharian sa Ginoo. Hala nabutan ka. Nabutangan kag ointment sa baba. Pero ang imo ang utok na sad, nalahi na sad ang imong utok, salas na sad ni balhin. Ngano man, kutob ramang ointment, nabutan ra mo, kay gisultian mo sa lo, nga mao ni siya. Kutob lang ointment ba? Ang grasya, mura siya ka antibiotic. Unahon niya heal ang sulod sa matagtiki, ang bakterya sa sulod, para dili na magkalat-kalat sa imong lawas. Ingon ana ang grasya sa Ginoo. Trabahuon ka niya sa sulod para di magkalat-kalat sa imong utok, di magkalat-kalat sa imong aksyon, ang mga kahugaw sa imong kinabuhi. Muna niya na siya diri. Now faith has come, niya na siya. Wala na ta, karon kung nahil na ka inside, aniya, kung nahil na ang matagtiki inside, dili na ka kailangan og lotion, tama? Tama mo diya. Dili na ka kailangan og ointment kung nahil na kag matagtiki, na kay antibiotic ba? Ingon anang picture aning verse 25. Nga dili na nimo kailangan ang law kung naa nang grace sa sulod. Imuha naman gilimpyuan. So unsa pay mo gawas nga matagtiki? Unsa pay mo gawas nga hugaw sa imong una-una? Ani no? Dili na ka makakommit og adultery kung ang last sa imong isip giayo na sa Ginoo. So dili na nimo kailangan og law nga thou shall not covet thy neighbor's wife. Oh. So dili na pud nimo kailangan ang law nga thou shall not murder kung naa na ang in your anger do not sin sa sulod. Nanang grasya sa Ginoo ba sa sulod. So mao na yang gingon dia, but now that faith has come, you are now under grace, dili naka-under sa tutor, dili naka-under sa guardian, dili naka-under sa law. Yawa jud ani nila no nga mga kwano. Pwede raman unta ibutang, you are not under the law, gibutangan pa jud you are not under tutor. Padag kanang guardian pa jud. Kailangan jud nimo siya kanon ba sabton og tarong kay lahi jud siya translation. Oh. Pwede ra magud unta, you are not under 10 commandments na lang unta, mas dali. Pero giingon pa, you are not under tutor. Ano man, para kabalo jud ka basahon nimo tibuok context ana. Basahon jud nimo, di ka pwede nga mo yung dili na daw ka magpatudlo. Kung lain na pud ana mo basa kanang mga controlling nga mga kanang mga tao nga dili gusto magpa-control og tao. Marsak, gingon ba dere oh? You are not under tutor. So dili na ko nimo tudlo-tudloan ha. Mo ana po nang uban na. Wala sila kabalo ang context de ana. You are not under this law. Ana no. So kailangan mo na gituyo ra puging ko na ana pod sa writer siguro ani. Gi-allow pod sa Holy Spirit para ikaw basahon ni mong context sa anang chapter 3. Dili jud ka pwede magpudyot-pudyot lang og verse. Mo na kadaghanan sa uban nga gusto magbalik og pakasala. Dili nila kanang basahon ang tibok context anang Galatians 3, pulot-puloton lang kung unsa lang ang iyang gusto idepinsa sa iyang kaugalingon, maura pod ang iyang gusto ikwan. Maura pod iyang gusto nga ibato sa imo ba. For example, mag-discipleship ka, anak ka na somebody mo guide pod sa imo ay nga ka i-lead ka niya para masabtan nimo pulo sa Ginoo. Dili na ako kailangan og tutor. Mo ana siya diha sa Galatians 3:25. Mao ba gingon sa Galatians? Basaha ang tibok context. Dili ka pwede mag-ibot lang og kanang word nga makasatisfy lang sa imong bisyo. Og kanang gusto nimo magpakasasala. So mo na ang daghan kayo na, no, even lisad to no. So we are no longer under guardian or tutor, nga so we don't need, no, but now that faith has come, we are no longer under guardian. So, kung tanawon ni
So diri sa 25, sa verse 25, dili na nato kailangan og tutor. Kinsa man dahil ang ginatuturan? Mga immature, mga infant pa ba? Kuha ninyo? Kana ganing, di ba, tutor or guardian, kana ganing ginasubuan pa nimo, ginabantayan nimo ang mga bata, tudloan nimo hantod sa mahamtong, tama? So ang law mulid di ay sa to ang mahamtong punta, tama? Ang law, need na to ang guardian nga mahamtong ta. Pero ang problema sa uban, naana ka sa grasya sa Ginoo. Mura ra gyapon ka og bata nga need og tutor ba? Magsige gyapon tag follow-up, sige ra gyapon tag follow-up, sige ra gyapon ta og kanang murag need gyapon nimo og kanang adlaw-adlaw nga guardian. Murag gusto nimo gyapon og loba nga dili ka mo attend sa meeting kung dili ka follow-upon, dili ka mo simba kung di po ka follow-upon. Murag gani ga-operate gyapon ko sa law. Murag need nimo guardian, wala ka kaabot. Ani diri sa verse 26, nya na siya diya, for you are all sons. Wala ka gingon diya nga, for you are all children or infant. Son daw ka, kailangan ka mag-mature kung naa ka diha sa kang Kristo. Una nang grace sa Ginoo sa imong kinabuhi. For you are all sons of God through faith. In Christ. Kung tinuod jud nga na born again na ka, nadawat nimo ang grasya sa Ginoo, matawag jud kag son. Ngano man, ang son is nanabaya siya right. Nana siya kanang right mo inherit ba? Tama? Ang son baya dili baya ka pwede kung child pa ka, dili pa ka maka-inherit sa mga manahon nimo sa imong papa ug mama. Kay dili baya pwede mabalhin ang titulo sa imo ha kung child pa ka. Tama? Wala dili ka ka-inherit kung child pa ka. Pero kung son na ka, capable na ka mo inherit, pwede balhin sa imo ang titulo sa imo mama ug papa. Same gyapon sa tuwa. Magtingala ka, dili ka ka-inherit unsang naa sa Ginoo ka ikaw. Dili ka gusto magbag-o. Ang Holy Spirit magsige nag-lead sa imo ha. Undangin na usaban na imong kinabuhi. Magsige istorya ang balang espiritu sa imo ha. Pero gusto ra gyapon kag tutor. Gusto gyapon ka og sige og kanang remind sa imo ha. Ang mga tutor baya kay magsige kuan assignment nimo ha. Mao ni imong answeran ha. Ang mga guardian baya sige bantay, sige follow up. Guys, dili na mo sige follow upon. Amen. Kay dili na mo infant son na mo magingon niya sa verse 26. So may lang yun na ninyo din sa kwan, sa toang team. Kung kinsa pa ning mga infant, mga baby pa kaayo ba? Sige patag follow up, asa na mo, asa ni. Naunsa? San na mo, dili na ka, ikaw daw be, kung dako na kay ka, kailangan pa ba nimo ang mama nimo mohungit sa imo ha? Kaya dagko naman mo. Magpahungit pa mo sa inyong mama. Dili na ninyo kailangan ng guardian. Dili na ninyo kailangan ng tutor. Kabalo naman ka maligo. Kabalo naman ka mukaon, toothbrush. Pero kung bata pa ka, asa toothbrush. Asa toothpaste. Tunol nimo, ano na, sige toothpaste. Wait lang. Sa kaon Ana. Nga na ang infant, nga na ang mga child. Karon san na mo, dagko na mo, kailangan jud mo, no need na ang guardian. Amen? Nanang balang espiritu sa inyo ha. Dili na mo bound sa law nga paluapon pagka permanente. Tama mo diya? Galatians 3:27. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Kung muadto mo sa water baptism, niya siya, for all of you were baptized in Christ, have clothed yourself with Christ. Niya na siya diya. Inyo aning paminaw na, once nga nag-go ka sa water baptism, after ni mo nadawat si Kristo sa imong kinabuhi, no? Ang baptism, nag-symbolize siya sa paghubo nimo sa imong old nga man, old self nimo, nga bound sa law. Okay?
paghawas nimo, isulob nimo, put off, unsa i-put off nimo sa tubig? Ang old self, ang old life, ang old way of life nimo, ang old mind nimo nga magsige og isip og sala, og sulugoon sa sala. Ibili nimo sa kwan, sa tubig, pero dili pwede ibili na nimo sa tubig, dapat i-put on nimo si Christ sa water baptism, tama? Mao na unsa nang put on, dapat maka-experience yun ka og infilling sa balaang spirito sa imong kinabuhi. Dili lang pwede nga, okay, magbag-o na ko. Thank you, Lord, for dying on the cross for me. You have said in your word na I have been crucified with Christ. It is I no longer live. Oh. Matay na ang imong concept. Paghawas nimo sa tubig, ang life dapat ni Christ ang naa sa imo. Ang balaang spirito dapat ang musulod sa imong kinabuhi. Tama? Nanan mo na yang ingon diha sa verse 27, tama? So, kailangan na siya, for all you were baptized in Christ, have clothed yourself in Christ. Kailangan maput-on pod nimo ang life ni Christ sa imong kinabuhi. Once na nag-water baptize ka, tama? Tama mo diha? Kaya ang uban, lagi magbag-o na ko. Pero wala nila gi-welcome ang balang spirito silang kinabuhi. Kawang ba? Walang life ni Christ sila. Life sayawa mo sulod si mo. Napasaylo ra ka. Oh, igo ra ka napasaylo. Wala nimo gi-welcome. Wala ka na baptize sa balang spirito. Wala ang life ni Christ sa imong kinabuhi. Di yun na. Mao. So if you water baptize, you put off your old life, but you put on, you clothe yourself with Christ. Kailangan ka mabaptize sa balang spirito. Verse 28. Then sa verse 28, there is neither Jew nor Greek. Yan na siya diha. There is neither slave nor free. There is neither male or female. For you are all one with Christ. So, after sa imong water baptism, tanan nga mga distinction nato nga ni tosnob ka diha sa tubig. Okay? Mapa-Muslim ka, mapa-Kristiyano ka, mapa-Katoliko ka, mapa-Buddhist ka, unsa man diha ang ato ang distinction. Mapa-Jew ka, mapa-Gentile ka, mapa-slave ka, mapa-free ka, or master ka, unsa man na, mapa-babae, mamayang gingo diha, male or female. Paghawas daw na nimo diha sa tubig, wala na kay distinction. Ngano man, we are one with Christ na. Kita tanan parehas nga nakadawat og kaluwasan, salvation. Amen. We are known. There is neither neither Jew nor Greek. If you are all, we are all one with Christ. So after sa water baptism, no? Ang water baptism man gud mura na siya lubnganan. Funeral service nato basasa sa tong old life. Oh. Muna nga wala na siya distinction di ay kung na lubong na ta. Na human na ta og ka ng lubong. Kay dito di ay sa water baptism, kailangan wala na kay kwan ba? Wala na kay kanang ano siya tawag ani? Lahi-lahi ba? Pagawas nimo ano man, isa ra man ka balang espiritu ang nadawat nimo. Napasaylo ta sa tong mga sala, gipuno ka sa balang espiritu. So, wala na kay distinction sa uban. Ang problema sa uban, nag-water baptize, paghawa sa tubig, nagtuo sila nga, pinasahi sila, nga sila ray tama. Nga dapat in Christ, wala dapat distinction. Isa ta kabadi ba? Dili nga, alahi mi nga church. Unsa di ka nga church? Balik ka sa Old Testament, balik ka sa Old Kwan, sa law. Ang uban, gihimo nga ang water baptism para pinasahi sila. Kakita mo, ana? Nga ang water baptism daw is para kanang ma-open daw ang kwan, ma-open daw nga ang realm ana. Unya ikaw ray kakita didto mura kag buang. Kung tanawon sa video ang inyong mga mura magbuang. Nga dapat di ay wala kay distinction ngano man kita tanan di ay mura na tag kanang kwan ba kanang isa na ta kang Kristo kay isa ang balang espiritu dili ka lahi ko ana dili mao. Naba mo diya?
Ano importante jud kayo ba nga tagan tag revelation ani para masabtan jud nato tarong, no? Kay kung madisit ta ani, no? Tingala ka di kang basag pulong. Encourage ninyo yung mga disciple maminaw tarong mangayog revelation sa Ginoo ano man moabot ang panahon makakita ka og mga preacher nga ingon ani lahi-lahi. Kini lahi ta. Mao na nay mga kulto. Nay dato adlaw, nay dato sa gabi, tanaw ilaha daw ang kalibutan. Tanawa gud. Pero nagtuo sila sa Ginoo. Ang ilang gituuhan, ilaha na pong kalibutan, lahi na pong tinudloan. Oh. Nakita ninyo karon sa social media. Pero giingon ba sa Bible, there is neither Jew. Wala na yung mga distinction. Neither slave nor free. There's neither male or female. Oh. You are all, for you are all one with Christ. Amen? So, dili na ka dapat na bound aning mga distinction. So, di mo kalahian. Yes, kanya-kanya man taog. Different man tag function. Pero isa rayod ta, nga body sa Ginoo. Nya nga nang maglaylay man ka. Nga nang dili man ka mo connect sa ubang churches. Nga nang dili man ka mo kwan. Mo si tawag ani mo pa istorya sa uban nga churches. Padlok ka nga ma-correct o matama ang mga people around you. Sabtan ba nato? So there's no distinction yan na siya. All are the same when it comes to partaking God's nature. Parehas ta tanan makadawat ta og kinaiya sa Ginoo. Tama? Equal. Once gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, nagrepent ka, nag-decide ka nga ilubong imong karaang kinabuhi. You receive the baptism of the Holy Spirit. Equal ta tanan nga makadawat og batasan o kinaiya sa Ginoo. Life ni Christ. Walay distinction na. Equal tatanan nga makareceive og purity. And equal tatanan nga makareceive og power nga maka-overcome sa sin. Kana diha ta parehas tanan. Mo na kung maglahi-lahi ka, insay imong point. Dili ka ka-overcome og sin. Naka-focus ka anang water baptism, naka-focus ka anang tinudlo nimo nga ang dapat ma-partake nimo ang nature sa Ginoo, maka-overcome ka og sin. Mo na pinasahi ka dili ka ka-overcome gyapon og sin, ano man dito pa makanabound anang imong mga doktrina ginatudlo nga ginalid nimo mga people sa law. Dili na sa grasya sa Ginoo. 29. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendant. Heirs according to promise. Tama? Maski mapamuslim ka, okay? Maski mapamuslim ka, mapabudis ka, pero once daw nga nadawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Yan siya. And if you belong to Christ, yan na siya diha. Mahimo na daw kang Abraham descendant. Kaya abi manggod sa Diyos, sila lang ang mga descendant ni Abraham. No. Mahimo kang descendant ni Abraham, nga naman, same manggod nga promise, nga gihatag kang Abraham, mo na karon ang na-receive nimo. Unsa man ang promise? Kanang promise nga i-bless ta niya, unsa man ang fullness sa blessing, kanang baptism sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Mo na nga, unsa tong nahatag nga promise kang Abraham, descendant daw ka ni Abraham. Amen? You receive also His promise by faith. Then, sige promise diya kay Abraham, you will be blessed and all the nations will be blessed sa imo. Maka-bless na pud ka og other nation. Amen? So, mao na sa verse 29. So once nga nadawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, pero gaaklat gyapon ka as a child, mura ra gyapon daw kag slave. Muna yung gingon sa chapter 4 verse 1, padayon nato na ugma. So muna nga dugay na ka sa Ginoo, nya wa gyapon kay buot. Bata gyapon ka, wa daw kay kalaihan sa slave. Muna yung gingon diya sa verse kanang kuan
chapter 4 verse 1. Pray ta. Heavenly Father, salamat sa imong word today. Thank you sa revelation, Lord. Tabangi mi, Lord, nga makareceive pa more of revelation. And I pray, Father, na tanan nga naminaw ani katagan pa nimo sila, Lord, ug daghan pang revelation. Kaya I believe, Lord, nga limited ra pod ang ako ang masulti diri. And thank you kaayo sa kanang gamay nga revelation nga imo ang gihatag sa kuha nga na-share pod nako sa mga anak nga naminaw. Salamat, Ginoo, in Jesus name. Amen. So, good morning sa tanan. Pwede na mo unmute. Let us pray kay Tita Cora